May kilala ka bang tao na wala pang ginagawa sa'yo pero asar na asar ka na? Yung mga taong hindi mo gusto yung mga ginagawa at mga sinasabi, sila yung mga taong dapat mong iwasan at dapat mong talikuran. Mga tao na dapat mong iwasan dahil sila yung sumisipsip ng enerhiya mo, ng potential mo at galing mo. Yung mga taong una mong kilala, okay kayo. Masaya kausap, palangiti, palakwento, pero habang tumatagal, unti-unti silang naglalabas ng kanilang tunay na kulay. Kulay na dumidilim sa direksyon ng buhay mo. Baka kaya ka hindi umaangat kasi mali ang kasama mo. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang mga uri ng tao na dapat mong iwasan at kung natamaan ka, baka kailangan mo ring tanungin, bakit ganito ako? Noong nagsisimula pa lang ako sa pangarap ko, palibas sa simple lang ang buhay ko noon, ang dami kong nakakasamang tao na akala ko ay kakampi ko. Lalo na yung mga kaibigan kong mahilig mang-asar. Lagi akong inaasar. Mula sa suot ko, sa cellphone ko, kahit sa simpleng pangarap ko, lahat pinagtatawanan. At meron din ako isang best friend na kahit yung itsura ko, iniinsulto niya na kesyo, ang pangit ko daw, bobo daw ako, magkaiba daw kami. Dahil matalino siya sa academic, ako bobo sa academics. At dun nag-umpisa yung aming paghihiwalay. Noong una, akala ko biruan lang. Pero habang tumatagal, ramdam ko hindi na siya nakakatawa. Binibiro niya ako at dun ko na ramdaman na binuburan niya na yung tiwala ko sa sarili ko. Mga uri ng tao na dapat mong iwasan. Unang-una, laging nangaasar. Hindi to yung healthy na asaran, kundi yung sinasadya kang gawing katawa-tawa para sila ang bida. Maliit ang mundo nila kaya gusto nilang palitin ka rin. Hindi ito yung simpleng biruan o kulitan na nakakatawa. Iba to. Ito yung asara na may halong pangmamaliit. Yung tipong ikaw palagi ang punchline at sila ang bida sa tawanan. Halimbawa, nagkikwento ka lang tungkol sa simpleng tagumpay mo tulad ng, "Oy pre, nakabili ako ng relo." Bigla ka na lang lalaitin na, "Peke yan. Ang pangit ng napili mo. Hindi bagay sa itsura mo." Sabay tawa, sabay sulyap sa iba para sabay-sabay kayong pagtawanan. Sa umpisa natatawa ka pa, pero habang tumatagal, unti-unti mong pinaniniwalaan yung panlalait nila. Masakit yon kasi babae at lalaki man, walang may gustong gawing biro ang pangarap niya. Ang totoo, maliit ang mundo nila, kaya gusto nilang palitin ka rin, hindi ka lumampas sa kanila. Hindi sila nangaasar para makatawa, nangaasar sila para maangat ang sarili nilang ego. Mahilig magkwento ng istorya ng iba. Ito yung mga taong literal na taga-livestream ng buhay ng iba. Walang preno ang bibig. Parang alam ng buong barangay. Ang masama, hindi naman nila sariling kwento yun. Example, alam mo ba si Marites? Iniwan daw ng asawa kasi nalaman may kabit. Si Joy, grabe utang niya sa sari-sari store. Pero kung maka-flex sa FB, parang mayaman. Sa una natatawa ka, pero isipin mo, kung ganyan siya magsalita tungkol sa ibang tao, ano kaya sinasabi niya sa likod mo? Kapag may taong palaging may update sa buhay ng iba pero walang ginagawa sa sarili niyang buhay, nako, delikado yan. Palaging buhay ng ibang tao ang inaalala mo. Baka kasi ayaw mong harapin ang sarili mong pagkukulang. Pangatlong tao na dapat mong iwasan ay yung name drop na wala sa lugar. Yung tipong, yung kuya ko rich kid yan. Yung ate ko nasa abroad. Ang daming pera. Lahi kami ng may kaya. Pero ang totoo, wala naman silang sariling napatunayan. Yung mga taong ganito, walang sariling kwento, kaya ginagamit ang kwento ng iba para umangat. At kadalasan, exaggerated o gawa-gawa lang. Kung totoo ka may pinagdaanan, hindi mo na kailangan ipagyabang. Makikita yun sa kilos mo, hindi sa bibig mo. Umastang mayaman pero super buraot. Ito yung mga taong ang lalakas ng loob magyabang. Marami akong motor, marami akong pera sa wallet, malaki yung ipon ko, marami akong investment. Pero ang totoo, nanghihiram ng pamasahe. Hindi masamang maging mahirap. Pero ang magpanggap na meron habang nagtataas ng sarili sa kayabangan, may sayad na yun. Maluwang na tornilyo nun. At ang masama, maraming naniniwala. Yung mga ganitong tao nagtatago sa kayabangan para takpan ang insecurities nila. Hindi masama maging simple. Ang masama, yung nagpupumilit magmukhang marangya pero namumuhay sa utang, sa sobrang kahirapan. Hindi mo kailangan magpanggap para lang makuha mo ang respeto ng iba. Mas nakakaya yung pinipilit mong maging asensado sa paningin ng iba pero gutom ka sa realidad. At ang masama, kapag ikaw naniwala, nainggit ka pa sa fake success nila, nagpahila ka na nga sa inggit, naloko ka pa sa panloloko.
Iwasan mo yung mga taong may ganyang attitude. Ang lahat ng taong ito, mapang-asar, chismoso, mayabang, nagpapanggap, may iisang ugat, insecurity. Hindi sila masaya sa sarili nila. Kaya gusto ka nilang hilahin pababa para may kasama sila sa pagkatalo. Kaya iwasan mo sila. Hindi mo sila kailangang sirain. Hindi mo sila kailangang awayin. Umiwas ka lang. Kapag tumahimik ka, mas maririnig mo kung sino talaga ang maingay dahil walang saysay ang mga sinasabi nila. Bakit sila delikado? Kasi unti-unti nilang binababa ang standards mo. Nahahawa ka sa drama, sa yabang, sa kasinungalingan. Nagiging tama ang mali kasi yun ang araw-araw mong naririnig. Kapag araw-araw mong kasama ang mga sinungaling, masasanay kang paniwalaan ang kasinungalingan. Ang tunay na kalaban, akala mo kaibigan mo sila, pero sila pala ang dahilan kung bakit hindi mo makita ang tunay mong halaga. Sila nagpapababa ng kumpiyansa mo. Sila nagpapapaniwala sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Hindi hadlang ang kahirapan, kundi ang mga taong gustong manatili kang mahirap kasama nila. Naniniwala ako na hindi kailangan ng maraming tropa. Kailangan mo lang ng tamang tao, hindi man mayaman at asensado pero mayaman sa pangunawa at suporta. Hindi mo kailangan ng ingay, kailangan mo ng direksyon. Piliin mong makasama ang mga taong hindi kailangan magyabang para mapansin. Dahil ang tunay na nakakaangat sa buhay, tahimik. Ang tunay na matalino, marunong makinig. Kilatisin mo ang mga taong madalas mong kasama. Kung palagi kang napapagod, baka hindi dahil sa ginagawa mo, kundi sa mga kasama mo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa taong hindi marunong makakita ng potensyal mo. Kung gusto mong umasenso, dapat mong iwan ang mga taong ayaw umasenso. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay dapat pagbigyan. Piliin mo kung sino ang bibigyan mo ng access sa isip at puso mo. Alam mo kung kailan talaga nagsimulang gumaan ang buhay ko? Noong natuto akong umiwas. Sa una mahirap kasi parang kasalanan mong layuan sila eh. Pero sa totoo lang, kasalanan ng sarili mo kapag pinabayaan mong ubusin nila ang lakas mo. Kung gusto mo ng mga real talk na katulad nito, like mo itong video, mag-comment ka kung anong part ng tumama sa'yo. At mag-subscribe ka dahil sa susunod, pag-usapan naman natin kung paano mo madidiskubre ang tamang tao dapat mong samahan. Hindi mo kailangan magpanggap para tanggapin. Hindi mo kailangan sumabay sa ingay para mapansin. Ang tunay na lakas, tahimik. Hanggang dito na lang. Bye-bye!